In this reading, we will going to have love reading and message from your person. Let's see the situation first. Soulmate. So, friendship, romantic partner. Settlement or agreement. So, limito dito ang compromise. Recalling. I hear na. So, dito is talagang confirmation na ito ay for in separation na reading. Okay? So, pwede natin sabihin, nandito puro partner. Kung mapapansin nyo, puro partner. Partner. So, masasabi natin, you still into your person or your person stills into you. Kasi dito, andun pa rin yung reminiscing. Kumbaga, nami-miss ka pa rin ng taong to. I hear na masasabi nating confirmation na this is your romantic partner na gustong may i-compromise, gustong magkaroon ng settlement because of this recalling. Nami-miss ka nila. Kaya sabihin natin, may gusto silang i-settle. May gusto silang ayusin, my loves. Okay? Kasi yung person na to, masasabi natin, attached sa inyo. Attached pa rin sila. At gusto kanilang, sabihin natin, gusto nilang masettle kung ano man yung naging gulo. Gusto nila na agreement. Gusto nilang mag-compromise. Kung meron man kayong hindi napagkasunduan, gusto nilang i-balance out ang mga bagay-bagay. And nandito nga confirmation, kasi gusto nilang bumalik. Naaalala ka nila, my loves. And yun ay indication na talagang sabihin natin, they're still into you. Kasi kinukonsider nilang ikaw na. Kinukonsider ka nila na hindi lang basta ikaw partner. Pwede din na nararamdaman nila or kinukonsider nila na ikaw ay kanilang kaibigan. Ayan o, soulmate eh. Komportable sila sa'yo, namimiss nila yung presensya mo. Namimiss ng taong to yung presensya mo. Kasi, ayan, reminiscing. Confirmation na namimiss ka nila. And gusto nilang bumalik. Malinaw din yan because of the settlement and recalling. Okay? Kung ano nararamdaman nila sa inyo, gusto nilang bumalik. Kasi nandun pa rin yung feelings. Nandun pa rin yung attachment. Let's see more confirmation about this. Maaaring talagang nandun pa rin yung respect as friends, as romantic partner. Alam nyo, parang hindi naman niya iniwawaglit na ikaw ang kanyang kapareha kahit nasabihin na in separation kayo. Kaya nga gusto niyang may maayos. Gusto nilang may mag-compromise. Gusto nilang i-balance ang mga bagay-bagay. Cupid arrows. Love is coming, my loves. Maaaring may surprise invitation na paparating. Maaaring invite ka ng taong to na mag-meet kayo. Oh my gosh. Confirmation again. My loves, dito muna tayo. Have faith, my loves, dito sa love na to. Diba dito sinabing soulmate? Pero sabihin natin, they are surprise invitation. Pwedeng i-surprise ka niya, magkita ulit kayo. I hear na talaga may reconciliation, may pagbabalikan magaganap dito. Kasi, kagaya ng sinabi ko, they still into you. Alam niyo, ayan, Cupid arrow, minararamdaman pa rin talaga sa'yo yung partner mo. Okay? So, dahil minararamdaman pa rin sila, maaaring yung pakikipagkita, gusto nilang makipagkita sa inyo, gusto kanilang i-invite. And eto, kasama na dito yung pwede nyo pag-usapan na settlement and agreement na yan about sabihin natin yung mga dating thinking ninyo, yung mga napag-aawayan nyo before. And ayan, malinaw na malinaw, miss ka talaga ng taong to kasi double confirmation yung reminiscing eh. Replaying events over and over in their head. Yun yung laman ng sabihin natin na
Gusto na lang isettle ang mga bagay-bagay, yung mga outdated issue, yung mga napag-awayan nyo before, gusto nilang i-compromise, i-balance out yung mga bagay na yun. And dahil dyan, pwedeng iyon yung nakakapag-isip sa kanila ng more, eto engagement, my loves. Hindi man yan yung sabihin natin literal na engagement ring, pero gusto nila ng more committed relationship. Gusto nilang mas maging committed sa relationship nila. Gusto nilang mag-commit. Kung before, sabihin natin meron kayong na issue, gusto nilang linawin yun, gusto nilang baguhin yun, my loves. Because of this ring. Gusto nilang mabuo ulit kayo. Okay? Gusto nilang sabihin natin, yung union, gusto nila ulit magbalikan kayo, my loves. Kasi they still attracted, sabihin natin, may feelings talaga sa'yo yung taong to. Mahal ka talaga ng taong to. Pero ang kailangan mo dito ay magtiwala sa pagmamahal na pwede niya ibigay sa'yo. My loves, eto pwede my loves na ito nga. Baka magkaroon nga ng surprise invitation, pwede yon meeting kasi pwede my loves na magkaroon kayo ng unexpected meeting. Pero dito, ang laman nun, gusto talaga niyang mag-compromise. Gusto niyang mag-adjust. Kung ano may napag-awayan niyo before, gusto niyang linawin, gusto niyang ayusin yun. And, kung naniniwala siya dyan sa faith, my loves, ito, confirmation, ito talaga, pinaniniwalaan niya yun. That's why, andun pa rin, andun yung feelings na attracted siya sa'yo. That's why gusto niya talagang may masettle. Gusto niya mag-compromise. Gusto niya mag-adjust kung ano yung deal mo sa deal niya. At saka andun, my loves, hindi ka niya makalimutan Andun yung parang sabihin natin kung ano man yung mga napag-usapan nyo. Ayan, recalling. Parang paulit-ulit niyang binabalikan yun. Hindi niya makalimutan. Kung ano yung mga naging conversation nyo, hindi niya makalimutan yun, my loves. They want engagement. Gusto niya talaga ng mas malalim na commitment dito sa relationship na to. Kasi parang iyon ang makakapagpabuo sa kanya. Alam mo yung wholeness. Completion, union. Okay, let's see confirmation. Clarifier for every group. Ayun, nalaglag. Ayan. So, dito hangman. The hangman. They are, sabihin natin, letting go of waiting. Meron silang bagong, sabihin natin, kung ano man yung na-realize nila during their contemplation or meron silang realization, gusto nilang i-let go yun, my loves. Kung ano man yung mga dati niyang paniniwala, parang dito nagkaroon siya ng bagong perspective when it comes to this relationship. Mas lumawak yung kanyang wisdom and willing siyang isurrender. Kung sabihin natin matigas ulo niya, willing siya mag-adjust doon sa mga bagay-bagay na yun. Kasi na-realize niya yun, my loves. Na-realize niya na talagang may feelings talaga siya na ito talagang taong to. Okay, so kung ano man yung mga conflict na yun, disagreements, gusto niya yung isettle, my loves. So, confirmation, merong recovery coming for you. So, dito, kung ano man yung naranasan nyo before sa isa't isa, kung yun ay napaka-toxic ng naging situation nyo before, merong recovery na dito, my loves. May recovery na magaganap. And also, sabihin natin dito, kagaya nga ng mga sinabi ko before, nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan, obstacles, pero gusto nilang i-compromise yun. Gusto na nila yung ayusin, yung conflict na meron sa inyong dalawa. Kasi meron silang bagong perspective, na-realize nilang mga bagay-bagay. And sabihin natin kung sila ay toxic before, kung sila ay naging abusive before, or detached sa inyo before, alam mo yung parang ngayon is dito na hindi na siya into that energies, into that toxic energies. Kasi dito nakabaliktad yung devil card natin Kumbaga dito mare-reclaim nyo na ulit yung ikaw, kung sabihin natin nakapagdulot sa iyo yan ng hindi maganda din, nakapagdulot sa iyo ng mga kanegahan, kanegativan,
nagdulot sa'yo ng sabihin nating masyadong obsessed. Dito may loves, para makaka-recover ka na. Makakahinga ka na ulit. Makaka-recover ka na, magkakaroon ka na ng sabihin natin, independence with this. Kasi parang masyado kang naging obsessed dito sa relationship na to, or pwedeng siya. Pero dito, reclaiming your power, my loves. And also, pwede ding sabihin natin kung dati nararamdaman mo na parang nakakulong ka, masyado kang nalulungkot, masyado kang dependent. Dito, my loves, makakawala ka na. Okay? So, dahil darating na confirmation na gusto niyang maayos ang mga bagay-bagay. Kung dati napaka-toxic ng situation na yan, abusive yung situation na yan, na-realize ng person mo na kailangan may mabago. Kailangan mag-compromise din siya. Kailangan hindi puro siya, hindi yung katigasan ng ulo niya or hindi yung ego niya masusunod. Kung labag man sa kanyang perspective, yung mga bagay na gusto mo, willing na siyang i-compromise yun. Kaya makakaramdam ka na ng relief or ng release. Let's see message from this person. Message from this person. I left you before you could leave me. Maaaring ginamitan niya ng pride ang mga bagay-bagay before. Katigasan ng ulo. I can't stop thinking about you. Diba sabi ko nga kanina, paulit-ulit, recalling, confirmation. I don't react when people mention you. Nag-try siyang mag-move on, my loves. Nag-try siyang mag-move on. Kasi dito, my loves, malinaw na malinaw, they are into you. Ikaw yung, kumbaga, laging laman ng isipan niya because of this recalling, because of this cassette. Replaying events. And also dito, confirmation. The message from your person, they can't stop thinking about you. Yes, tinry niyang mag-move on, my loves. Pero ikaw pa rin yung lagi niyang naiisip. Ikaw pa rin yung lagi niyang naiisip. So, let's see. Dito pa lang sa confirmation, wala nang lumitaw eh. Puro ang laman dito, my loves, yung iniisip niya for you. Yung iniisip niya sa'yo. And dito, masasabi nating meron siyang willing baguhin about this conflict. Willing pag-adjustan. Kumbaga, andun pa rin talaga, my loves. Ito yung soulmate na to. My loves, dito, willing siya mag-compromise. Alam niya yung katoxican na yun eh. Dito, willing siya mag-compromise. Alam niya yung katoxican niya, yung katigasan ng ulo niya. Dito, my loves, sa hangman natin, may bago na siyang perspective. Nakikita na niya ang mga bagay-bagay with new perspective. Okay? So, kung sabihin natin, dito din kasi sa hangman, nakatingin yan ng may ibang pananaw. So, ibig sabihin, may maiiba sa pananaw niya. Maaaring, kung ibinabalik niya yung dating ikaw or yung mga dating conflict, willing na siyang i-let go yun, my loves, with this devil in reverse. Yung detachment niya doon, yung kumbaga, i-detach na niya yung kanyang isip sa mga yun. Let's see more clarifiers. Another message from your person. You don't see me. Do you even see me that way? Happiness is my priority. My loves, maaaring dati naging parang natoxican talaga siya. I have so much desire for you, diba? Another confirmation, talagang mahal ka talaga ng taong ito. Obsessed siya, iniisip ka niya palagi, diba? Ayan, I can't stop thinking about you and I have so much desire for you. Kaya talagang hindi maiiwasang hindi makipagbalikan ng taong to. Talagang miss ka ng taong to at hindi ka niya makalimutan. And happiness is my priority. I also hear na sa'yo siya masaya.
Kung iniisip mo na may babae siya, or sabihin natin na masyado kang harsh, ayan, do you even see me that way? Kumbaga, parang hindi niya nakikinitan, parang naniniwala ka ba talaga na ganun siya, my loves? Naniniwala ka ba na ganun talaga siya? Kasi dito, parang, dito ikaw lang yung iniisip niya eh. O yun, naniniwala ka ba about third party situation na niniwala ka ba na kaya niyang gawin yun? Nothing has gone wrong, my loves. Kasi dito sa third party situation, other people may be interfering, pero naniniwala ka ba na ganun siya? Kasi maaari yung pag-iisip ng third party, it's deeming the full potential of this connection. Yung pag-iisip nun. But your person, naniniwala ka ba? Gusto niya yan sabihin sa'yo na ganun siya. Yun yung gusto niya itanong sa'yo, my loves. Kung naniniwala ka may third party siya. Nothing has gone wrong. Trust the process. This connection is divinely timed. Confirmation na soulmate kayo, my loves. Kasi minsan talaga yung pag-iisip, yung pag-overthink, my loves, ano eh. Para minsan tayo na lang naghahanap niyan. Make the effort to adjust. Make the effort taking risk. Okay? Naniniwala ka ba na ganun siya? Yung person mo? Kailangan mo magkaroon ng effort na mag-risk, magtiwala ka. You are called to move forward. Huwag mong hayaan na maapektuhan ng mga, sabihin natin, outdated thinking mo, kung ano man yung nararamdaman mo sa kanya before. Huwag mo hayaan na dilimin or madiliman yung relationship nyo ng mga bagay na yun. May mga reading kasi ako, my loves, na pag sinabing tama na, tama na. Pero dito sa readings na to, yung energy right now, hindi eh. Kumbaga parang dito, binessage na natin, i-channel na natin yung message from your person. Still, siya, kumbaga naninindigan pa rin siya na yun yung nararamdaman niya sa'yo. Eto, lumitaw talaga, my loves. Yes, sinubukan niyang mag-move on, pero hindi niya kaya. Pero yung sa advice, my loves, tingnan mo. Nothing has gone wrong. Trust the process. Make the effort. Ano yung willing kang i-risk? Siyempre, yung trust mo, diba? Kasi sa clarifier natin, marami dyan. Dito, lalo na dito, sa clarifier natin na to, marami ditong third party, talagang itong, kadalasan dito na ina-advise ni spirits is yung, sabihin natin kung talaga may third party, lilitaw at lilitaw eh. Ayan oh. Lilitaw yan. Pero my loves, hindi ko nakita yun eh. Hindi siya lumitaw ngayon. Ang naging clarifier, my loves, is about this, sa focus ng energy na to. About sa nararamdaman niya, about dito sa willing niya i-adjust, and sa commitment na gusto niyang gawin, sa completion na gusto niyang gawin. So kung ito ay babalik yung person mo, gusto niya, malamang babalik talaga to dahil may nararamdaman pa talaga siya sa'yo. Ang tanong dun is, you have to make effort to take the risk. Kailangan mong sabihin natin mag-move forward para na rin sa sa engagement na to. Para magkaroon din ng alam niyo yon, yung kumbaga kailangan mong tumaya sa person mo. Kailangan mo magtiwala sa kanya. Look. Do you even see me that way? Ikaw, kaya mo bang tumaya sa kanya? Pero dito po nakalagay, this love is worth taking risk. Tumaya ka ulit. Kung natatakot ka, tumaya ka ulit. Kasi willing mag-adjust to eh. Nandito yung settlement eh. Or pwede yung settlement na to, baka mag-leads na to sa engagement. Pwede din yun. Dahil nandito yung agreement. Pero I see na yung settlement na to, ang isa-settle nito is yung mga naging conflict nyo, previous issues sa past because of 5 of Wands. Yung clash of egos, my loves. You see, ayaw nyo magpatalo sa isa't isa. So, let's see. Confirmation. Meron pa tayong deck dito. Message from angels.
So, about third-party situation, yun ang tanong niya. Talaga bang naniniwala ka na gagawin niya yun? Challenges. All true soul connections involve challenges that can be overcome together. Power, my loves. The power of love is like magnet, drawing souls together. Be ready to receive, my loves. So, dito, my loves, Spirits wants you to remind na lahat naman talaga ng connection, lalo na ang twin flame and soulmate, may mga challenges. Hindi yan basta mababaw lang na connection. All true souls connection involve challenges that can overcome together. Malalagpasan nyo yan kung kayong dalawa is, sabihin natin, nagko-compromise sa deal ng isa't isa. At kung mananaig itong power na to, the power of love, is like magnet that drawing souls together. Pero dito, confirmation, may feelings talaga sa'yo yung person mo. Ikaw, anong nararamdaman mo sa kanya? So, I hear na talagang powerful yung love, mananaig at mananaig ang love, kung iyon ay parehas yung nararamdaman. But eto dito, my love, Spirits wants you to be receptive. Spirits wants you to be ready to receive what fate has planned for you. Hindi mo kailangang balikuin. Kung babalik yung person mo, may nararamdaman siya sa'yo at may nararamdaman ka pa, makinig ka. Kasi maaari yung mga napagdaanan nyo ay challenges lang. Time apart from your partner is on the horizon. So, may tendency, my loves, na itong separation na to, may tendency, my loves, na naging challenge nyo talaga yung separation na to. Maaaring magkalayo nga kayo talaga right now, but Spirits wants you to inform you na kailangan nyo yung separation na yon para ma-realize nyo yung mga bagay-bagay, ma-miss nyo ang isa't isa, magkaroon kayo ng new perspective about this connection. Itong separation na to, talagang sabihin natin, nangyayari talaga yan. At maaaring isa yan sa challenges nyo. The time apart from your person is on horizon. Confirmation na you are in separation or separated with this person. Okay, kung may tanong ka kay angels and guides right now, let's see their answers. Perfect timing, o diba? Sabi ko nga sa inyo kanina, yung separation na yon talagang mangyayari at mangyayari yon. Pero I also hear na yung perfect timing na to, meron parating na settlement, diba? Yung nabanggit natin. This is the right time to receive. Yan ay nakatadhana, my loves. Receive what fate has planned for you. Kung kayo ay nagka-separate, tanggapin mo. Pero kung nandyan na at bumabalik yung person mo, based dito sa mga narinig mo, at syempre sa kung ano yun, nasa sarili mong decision yun. Pero I hear yung perfect timing na to, my loves, ano eh. Reconciliation nga to. Settlement. A message for you. I'm thinking, ito, another message from your person. I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. My loves, talagang miss ka ng ano na to, ng person mo. Ito yung final pull natin. This will be the message from spirits, pero nandun pa rin yung higher self niya. Talagang iniisip ka talaga ng taon to. Iniisip ka talaga niya, my loves. And I hope nag-resonate sa'yo itong reading na to. Kasi, kumbaga, kung nakikipagbalikan tong message, yung taong to, be receptive, my loves. Kasi ito talaga eh. Ang dami na niyang message sa'yo. Miss na miss ka niya. Okay? So, kung ito nakikipagbalikan right now, kung babalik siya, this is the perfect timing to receive. To accept that. Kasi nakaplano talaga yun. After this separation. Okay? And that's all for this reading. Thank you so much and see you in my next one.